Pagpupollinate ng bulaklak ng kalabasa, nagkilo ng saging na pangbenta at munggo ang pangulam na niluto ko. Magandang araw! Samahan niyo po ako ngayon sa pagpupollinate ng bulaklak ng aming mga tanim na kalabasa dito sa bukid para maraming mabuong bunga. Kada umaga ganito po ang routine ko dito sa bukid kapag ganitong may tanim kaming mga kalabasa. Dahil bago pa lang ang pamumulaklak nitong aming mga pananim na kalabasa kaya kukunti pa lang ang aking naaani ng mga bulaklak na pwedeng ibenta. Tapos habang karga ko si Bunso sa aking leeg, pumunta na kami dito sa taniman ng aming mga talong para mamitas din ng mga bunga. Nang matapos ko nga pong mapitas yung mga bunga ng talong, umuwi na po kami ng bahay para mamitas naman ang bunga ng patola. Order po ito ng pinsan ng aking asawa at dadalhin nga po ito sa Maynila. At habang tinatanggal ko nga po ang balot nitong mga patola, ay diretso ko na rin itong kinikilo para alam ko kung ilang kilo lahat yung aking napitas. Tapos sinapad ko na din po itong saging na latundan para kiluhin dahil nag-order nga din po sila ng 4 na kilo. Ang aming mga produkto nga ay hindi lang dito sa amin kundi nakakarating din ng Maynila. At amin na nga po itong ihahatid doon sa pinsan ng aking asawa. Pagdating po namin ng bahay, nagsalang na din ako ng baldero na may tubig na siyang paglulutuan ko ng bigas na mais. Magsasaing muna ako mga kabukid para mamaya ay ulam naman ang aking aasikasuing lutuin. At dahil kumulo na nga po yung tubig, kaya nilagyan ko na rin ito ng giniling na mais. Hinalo-halo ko lang ito hanggang sa mawala na po yung tubig at pagkatapos ay iin-inan na lang. Habang iniin-in ko yung kanin na mais, ito naman po mga kabukid at akin ang hinugasan yung munggo. Naghanda na rin ako ng ricado na bawang at sibuyas. Tapos chinap ko na rin po itong karne ng manok. Buti na lang nakabenta kami ngayon ng gulay mga kabukid at may pinambili kami ng karne ng manok at ganoon na rin po ng munggo. Nilagyan ko na po ng olive oil itong kawali, nilagay ko na yung bawang at sibuyas at ganoon na rin po yung karne ng manok na sahog nitong aking lulutuing munggo. Pagkatapos nilagay ko na rin po itong munggo na hindi ko na pinalambot. Diretso na nga po yung paraan ng pagluluto ko ngayon mga kabukid. Isinabay ko na nga po sa paggigisa ng karne itong buto ng munggo. Tapos nilagyan ko na ng tubig at saka palalambutin. Habang pinapalambot ko yung munggo at ganoon na rin po yung karne ng manok, ay nanguha na rin po ako ng talbos ng patolang makinis, talbos ng kamote, na ipandadagdag ko dun sa bulaklak ng kalabasa na natira sa mga ibinenta namin. Nang makakuha na ako ng talbos ng kamote at ganoon na rin po ng talbos ng patolang makinis, ay akin na itong mga hinimay para mamaya ay uhugasan na lang kapag isasahog na ito doon sa napalambot ng munggo. Ganito kasarap mamuhay sa bukid. Kapag may mga pananim ka, makakalibre ka ng mga isasahog mo sa iyong mga lulutuin. Sariwang gulay na naman ang aming uulamin. Masustansya na naman ang aming kakainin. Dahil nga sa sariling mga pananim, ay sariwa itong naluluto mula sa mga pananim namin dito sa bukid. Napakalaki rin kasing tulong mga kabukid dahil nakakatipid din kami kahit papaano. Akin na nga pong hinugasan yung mga gulay na aking hinimay at dahil kumulo na din itong ating munggo at malambot na, kaya tinimplahan ko na to ng betchin at ganoon na rin ang asin na siyang pampalasa. Tapos nilagay ko na din po itong talong na dinagdag ko dun sa aking mga pangsasahog na gulay at sinabay ko na rin dito yung talbos ng kamote at talbos ng patolang makinis. Ganoon na rin po yung talbos ng kalabasa. At panghuli ko nga pong sinahog itong bulaklak ng kalabasa. Hindi ko po ito sinabay dun sa mga dahon-dahon dahil ang bulaklak ng kalabasa ay mabilis lang pong maluto. Pagkaraan lang po ng ilang minuto ay luto na nga po itong munggo. At sunod ko nga pong niluto itong biyala na tinatawag dito sa amin. Naglagay na din ako ng olive oil dito sa kawali, nilagay ang mga ricado at pagkatapos nilagay ko na rin po itong mga biyala. Nilagyan ko na rin ng pampalasa at ganoon na rin po ng bagoong na siyang pampaalat. At yung pampaalat nga po na bagoong ay mayroon itong asim. Mas masarap po kasi ang lasa niya kapag medyo masim-asim yung biyala kapag niluto mo sa may bagoong. At naluto na nga po yung aming mga pagkain dito sa bukid kaya samahan niyo po kami ngayon at tayo po'y kumain ng pananghalian dito sa bukid. Sobrang simple lang po yung paraan ng pamumuhay namin dito sa bukid. Ang importante ay masaya kami at na-appreciate namin ang bawat araw na mayroon kami nakakain sa aming hapagkainan. Kaya nga kailangan lang patuloy na magsumikap at wala kang natatapakan na ibang tao. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.